Para saan nga daw ba to? Ang dami nagtatanong. So, ang tawag dyan ay CGM, Continuous Glucose Monitoring System. So, ano yung purpose niya? To monitor yung blood sugar namin. May GDM ako or diabetic ako pag pregnant. Ito, kakakabit lang talaga nito. Kaso, nag-error yung sensor. Actually, first time nangyari sa akin yun. Nangyari na ba sa inyo to? Kakakabit ko lang. As in, like, wala pang 24 hours. Sabi niya, nag-notify siya na, ano na daw, for replacement na agad. Freestyle libre to ha. Actually, nung kinabit namin siya, dumugo siya eh. I think isang factor yon kung bakit hindi siya nag-work properly. Meron siyang natamaan na vein or something. Pero based on my research, it happens daw talaga na sometimes dumudugo. Ano ba ang pwedeng alternative ng freestyle libre? Kasi 4,000 to eh. Every 2 weeks. Tapos, defective pa. So, nagtatanong ako sa mga tao and sabi nga nila, otay daw, which is this one. Anyways, ito na. Natatawa nga pala ako, merong nag-comment sa akin from Sunny Angel Unboxing to pang blood monitor ng unboxing. O, diba? Adulting real quick. Ooh, may alcohol. Wipes. And then, ito yung mismo. What is this? Uy, may kasama! May kasama silang patch, in fairness. Kailangan ko to kasi di ba nga last video ko, nagbihis lang ako, nasagi siya, umangat. Again, sa freestyle yon. So, step 1, clean the area. Rotate open the cover and applicator. Oh, there! So, mag-open siya like that. So, similar to the freestyle na ganyan. Ito yung applicator na, I guess, ipupush mo sa arms mo. Yan. So, are we ready? Ito na, wala ang asawa ko ngayon. Wala si Daddy Christian. Siyang taga-apply ko eh. Kaya ko ba mag-isa? Remove the safety cap. Oh, and then there's a press button at the back. Press the launch button. Daddy Christian, bakit wala ka kasi ngayon? Kasama niya si Kitty eh. But anyways, 1, 2, 3. Uy, hindi siya masakit ah. Ow, konti. Masakit pala. Ow. Pero hindi siya nakakatakot ilagay. Kasi meron siyang button ipipress. With Freestyle Libre kasi, ginagano ni Daddy Christian. So, parang, eto mas controlled mo. Kasi ipipress mo lang siya. So far, ayan yung itsura niya. Kaya ko, kinaya ko guys. I'm a strong, independent woman. Kaya ko pala. Stream nyo na yung kanta namin sa Spotify. May song kami entitled Kaya Ko Pala. Anyways, ilalagay na natin tong kasamang patch. Hopefully, hindi ako ma-allergy here. May ano pa. May patch pa. Nakakatuwa. I mean, I get why people love it. Tapos may app din pala siya na mamomonitor mo. No need to scan. And mag-update na raw sa app siya. So, let's see. A-update ko kayo after 2 weeks kung kumusta yung experience ko with Otay. If accurate ba siya or if I'm gonna purchase another one, ganon. Pero kung so far nagugustuhan niyo siya and gusto niyo rin siyang itry, maglalagay ako ng code here, discount code. Binigyan kasi nila ako ng discount code. Nag-join ako sa affiliate nila. So, in case you also want to try it or kung gusto nyong bumili ng discounted, ilalagay ko yung code here and then i-apply nyo na lang sa pag-check out. Okay? So, ayun lamang. Above. Kailangan ko pa rin ba daw nito pag ako nanganak na? Ako kasi, personally, before ako nabuntis, pre-diabetic na ako. Nasa genes ko rin kasi yung papa ko diabetic. Hindi malayong mag-continue siya. I mean, I would not be surprised. Pero, in most cases naman, once nanganak si mommy, nawawala rin naman yung GDM. So, it depends on the case. Kadalasan naman is nawawala. Anyway, so, ayun na nga. 2 weeks na ako dito sa Otay. And, super happy ako sa kanya, in fairness. Real time talaga siya. Nag-update sa phone ko. Makikita niyo dyan kung lumalagpas na ba kayo dun sa target ninyo. Ako, 140. Or kapag super baba ng sugar ninyo. Ayan, so ma-alert ka. Pwede rin siyang mag-alarm. Pwede ka mag-log ng food, ng insulin,
para rin matrack mo. Ang gusto ko rin dito is, meron siyang reports. Kasulat dito kung ilang beses ako nag-low sugar, kung ano yung average na sugar ko, and kung kailan ako lumagpas, naging high. Based sa aking 2-week report, masunuri naman tayo. 97% of the time, andun tayo sa target natin. So, na-wipe na natin, na-clean na natin yung area. And again, ito yung applicator. Nape-press lang siya. Ready na ba tayo? Sana hindi dumugo. Yun yung kinakatakutan ko eh. Na mamaya may matamaan na naman na vein or whatever. Tapos dumugo na naman. Okay, ready? Yeah. Okay, 1, 2, 3. Grabe, namula yata ako. Uy, namula ako. Sa nervyos, grabe. Namula ako sa nervyos, pero hindi siya masakit. Oh my gosh, grabe. Nakita niyo ba, nag-blush ako, namula ako, pati ata tenga ko namula. Saka ba? Anyways, so, ito na yung before. Pwede na natin siyang tanggalin. In fairness ha, hindi ako nagkaroon ng allergic reaction dun sa patch na kasama. Meron kasi siyang patch na kasama. And so far, happy ako talaga with Otay. Kumbaga mas high-tech siya, pero mas mura. Yung freestyle kasi, 4,000 plus. Every 2 weeks mo kailangan palitan yon. Tapos ito namang Otay, parang 1,600 ata. Pero pag ginamit mo yung code ko, additional discount ka pa na 5%. Kaya gamitin mo yung code ko kung gagamit kayo. Ay, kung bibili kayo. Na-disconnect ko na itong luma. And isa-scan ko na itong bago. Ayan, nasa-scan kasi siya eh. So, I have 30 minutes bago siya nag-i-initialize na siya. Isa pa sa gusto ko dito sa Otay is, dun sa app mismo, meron na siya agad support. Ayan o, may customer service na siya. Pag meron akong tanong, ang bilis sumagot. Versus dun kasi sa freestyle, alam nyo ba na hanggang ngayon, hindi ko pa napapa-replace yung nagkaroon ng defect. Yung pinuntahan ko na website, meron silang pina-fill up na form, whatever. Pero kapag isa-submit ko na, hindi siya nagpo-push through. Kaya, ang hirap nung support nila, in fairness. Siguro, baka pag sa ibang bansa or kapag sa US, mabilis yung website nila. I don't know. Pero ito, with Otay, in-app na siya. May makakausap ka na agad. Minsan na AI, pero pwede ka magpa-request ng person talaga. Anyways. Uy, wala. Oh my God, dumugo din pala. OMG, di ko napansin, dumugo. Ayan na nga. Dumugo ulit. OMG, dumugo ulit. Pero hindi siya masakit ha. Sabi dito, may customer service sila sa app. So, nag-type lang ako ng keyword. Sabi ko, bleeding. Tapos sumagot siya, I'm sorry for the bleeding. Implantation bleeding may sometimes occur kasi daw maraming capillaries under the skin. You can use a cotton swab to press the small hole on the sensor until the bleeding stops. Grabe! Mas marami yung dugo ngayon versus the last time. So, kailangan ko lang daw i-press doon sa sensor yung cotton swab. O, diba? Ang maganda sa kanya may support. Kasi like, magpapanik eh. Kung anong gagawin mo. Medyo malakas yung dugo ata. Pakita ko sa inyo. Like, tumulo talaga siya. Ang lakas ng dugo! Tingnan nyo. Tumulo siya dito. Ayan. Yung sa freestyle, hindi siya gumana last time nung dumugo. Ngayon, tingnan natin kung gagana yung sensor. 30 minutes pa kasi bago ko malaman kung gumagana kasi 'di ba nag-i-initialize pa siya. So yan, inalis ko muna yung nasa kabilang side and napansin ko rin pala ha, kapag sa left arm ko siya nilalagay, dun siya dumudugo. Last time, left din kasi yun nung dumugo. So since as of today, 32 weeks na tayo and malapit na rin naman ako manganak, siguro always on the right side ko na lang siyang ikakabit. Iuurong ko na lang siya na mas higher or mas lower kada kabit. Wala. Sensor is abnormal, sabi. Nag-notify na siya sa akin na ang sabi niya nga, sensor is abnormal. So, kailangan ko siyang alisin na, I guess. And magpapa-request na lang ako dito sa mismong app for a replacement. So, babalikan ko kayo kung gano'ng katagal nila na-replace itong unit na to. Okay?
So, ayun lamang for today. Abaw! Guys, so dumating na yung replacement. Sunday ako nagpa-request ng replacement. And dumating siya Thursday. Ayan guys, so nakabit na natin siya. Inurong ko lang ng konti from dun sa last na spot niya. Back to Otay tayo.